Alam mo, nagugutom na ako. Kumain kaya tayo sa labas? Ayaw mo na McDo, eh? Ano na naman? Tapos may, yung restaurant naman dito, pwede rin naman. Kaya lang, iba eh. Gusto kong, umikot kaya tayo. Meron kaya tayong makakainan ngayon? May night market dito, base sa TikTok. Night market. Base sa TikTok. Tara, puntahan natin yan. Let's go! Sweet tart, ika'y pangingitiin. Sweet tart, ika'y patatawanin. Saan man sa mundo, basta't connected tayo. Ako si Sweet Tart, ang kasama mo. Sweet Tart. Eto na. Oh. Pak. Grabe, ang laki ng... Kita nyo ba yan? Family, Family Lahat. 10. lahat nandito. May lechon din. Pakita mo na yun sa'yo. Sisig sila. Sisig silog, si Uno. Pero ito, tikman natin kung sarap na. May challenge daw yan, eh. Uubusin mo daw mag-isa. Kung kaya yan. Gusto mong bumulagda ako rito. Mm. Mm. Thank you. So, tanghong special. Simulan natin ng maamay sabaw talaga siya. Tignan natin kung masarap ha. Pero pwede kayo tumikim muna ng mga ganito. May lumpia siya. Dito muna tayo tumikim. Kuha kayo ng may lumpia. Tignan natin. Lechon, di ba? Pero may chicken. Mm. Itong hikiam. Itlog. Chicharon. Yan. Ito yung lechon kawali. Yan ba? Lechon kawali siya dito. Chicken. Chicken daw. Shanghai. Mm-hmm. Titikman natin lahat. Bongga to. So, kukuha na tayo ng Oh my gosh. Ihalo ba to? Gaganon ba to? Nakalo yan. Ay, nahalo. Oh. Yung ginawa ni Tito Bong, di ba? Haluin muna natin. Oo, si Bong Bayot kasi, meron siyang, lumihang Batangas sa Sibonga, Cebu. Oo. Kung mapapanood nyo nung nag-Cebu kami, yun, may vlog kami doon. Grabe. Pwede ka maghilamos. Para siyang mukha siyang, anong tawag dito? Panghilamusan. Lababo. Parang hindi natin to kaya ubusin. Ay, andiyan pala si Uno. Kaya to, no, nak, no? Okay. Bam. Yan. Titikman ko din yung sotangon mo. Kasi balita ko masarap din yan, B. Yee! This is it. Pansit. Ayan. Yung nanonood dito, sure na sure ako magugutom ka. Anong mga nakalagay sa kanya naman? Kinain ko na yung toppings. Okay. Napakagaling niya. Oo. Ang perfect mo doon. Sa kinain mo yung toppings. Protein first. Pero silang pansit, pero magkaiba sila. Ang kwatog, hindi siya aircon. Pero maganda rito, walang tugtog. Hindi tayo makikiusap or something. Pero pag may tugtog, kakausapin din naman natin, no? Pero sa sabang siya, yung straight na sabang. Tapos across yung kanyang dito mismo siya sa straight, kaya makikita niyo to. Gusto kong tikman niyo to, tapos sabihin niyo sa akin kung anong mas masarap. Pero masyado malaki to. For family. Family of 3. For family of 3, masyado siya malaki. Pero, kung siguro sabihin natin 5 or 6 na family members, kasya siya. May mas malaki dito. May mas malaki pa dyan? Grabe. Kung sa ano ang sige, yun ang anuhin natin. Saan kilala ang Lapas Batchoy? Pansit din yun. Saan kilala yun? Yung kay yan, Iloilo. Tama. Galing ka doon. Okay. Tito Jerry, thank you. Ito naman, saan kilala yung pansit na nakasupot, tas kinakain ng gano'n. Ganon.
Sa palengke ko lang. Hindi, pero may kilalang pansit na gano'n. Ang tawag sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, pansit hab-hab. Hindi ba yung hab-hab yung nilalagyan ng suka? Ano? Alam ni Uno, anong lugar naman kilala? Yung pansit na naka-plastic lang, tapos yung ginaganon, kinakain ng ganon. Ang tawag sa kanya, pansit hab-hab. Hindi rin alam. Quezon yan. Quezon. Lokban. O saan naman nagmula ang pansit bihon? Luzon, Visayas. Saan doon? Wala doon. Wala doon. China. Kala ko hindi mo gagamitin yung common sense eh. Yung spaghetti. Oh, spaghetti nyo. Noodles ninyo. Italy. Ay, Italy ba yun? Hello, ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung hindi alam. Yung maasim. Kasi yung matamis ang inaano ko eh. Filipino style. Eh, di Philippines. Paano naman ang spaghetti ng mga Amerikano? Oh. Tomato sauce. Kaya nga, ano, Ano yung spaghetti ng mga Amerikano? matamis ba? Ah, Alam ko, ayaw din nila na maasim. Maasim kasi yung sa Italiano. Sa Italy. Uno, anong masasabi mo dyan sa ano? Sa lomi. Masarap. Pero gusto ko yung credit ko. At syempre, magtutubig lang tayo. Nagre-reserve lang ako ng ano, paglalagyan kasi magmumukbang kami mamaya. Feeling ko, yung chicharon binili natin, yan din yung chicharon na nilalagay nila. okay. Chinese kikiam. Ano? Gusto ko yung ano, yung street food Ano pa? kikiam. Mahilig ako sa ganun. Pero pagdating sa ano, Chinese kikiam, it's not for me. Sabi nga ni Bea Boris, it's not for me. Ah, talaga. Trending yan si Bea Boris, no? Dahil sa pagbibigay niya ng reaction. Anong masasabi niyo doon sa mga pagkain? Halimbawa, kumain siya. Unsolicited. Bigla siya kumain doon tapos nag-react siya sa mga pagkain. Hindi, isa lang naman yung viewpoint ko dyan. Kasi, tawag dito, okay naman magbigay nung sabihin na ano, let's say, it's not for me. Yun na naman sinabi niya, it's not for me. Tama yun. Pero siguro, wag sa harap ng vlog. I mean, okay yung honest review eh. Gusto ko yung honest review. Pero yung sasabihin mo na ano, straight up, tapos andun pa yung vendor na naghirap para gawin yun. Yeah, maganda yung sinasabi niyang ano, honest siya. Pero okay, mas okay yun kung hindi na lang sinama sa vlog. Ah. Kinap na lang yung buong ano na yun, store na yun. Tapos nag-move on sa iba. Ang mahirap kasi sa mga Pilipino, pag nagbigay ng opinion, Yung mga, ang mga vloggers o ang mga tao, ano, ang gusto natin marinig yung gusto ng tenga natin. Ngayon, kapag tayo, nag-vlog tayo na maganda sinasabi natin, ang isang vlogger sasabihin, sauce, lahat naman ng kainin yan, masarap. 'Di ba? Ganon eh. Ganon kasi nakaharap sa camera. O ngayon, pag hindi nagsabi ng ano, nako, sama na ugali mo, sinisira mo yung business ng ibang tao. Which is, saan ba tayo lalagay? Eh, Kaya- what if isa kang vlogger na based sa reaction? At pinapanood ka ng tao kasi gusto nila yung legit na reaction mo. kaya nga, yun nga yung mahirap sa ano, especially sa araw ngayon. Kasi, di mo alam kung saan ka lulugar. Kasi syempre, Hindi, tsaka panahon nyo yan. Pati it's Paano- between, pleasing other people Yes. or pleasing another side of other people. Kasi hati naman yung social media. May mag-a-agree sa'yo, may mag-disagree talaga sa'yo. Pero syempre, hindi naman lahat talaga papatok sa gusto mo ba? Or sa gusto ng selected na ibang tao. Doon naman talaga kilala si Bea Boris. Kaya rin ako nanonood si Bea Boris. Kaya syempre, ano siya eh, broader action yung kay Bea Boris. Oo. Pero ano yung, Ako kasi, ang idea ko dyan, kung nasabihan ni Bea Boris ng hindi masarap, baka pwede niyan sinabi na, baka kasi hindi kami swak sa panlasa mo. Kasi kagaya niyan, di ba, naaalala mo nung time na nagbebenta tayo ng cookies na ikaw ang gumagawa. Some like it chewy, some don't.
They want it crunchy. So, ibig sabihin, rerespetuhin mo siya kung hindi siya bibili. Pero yung main point talaga natin dito is not, you can please everyone. Yun na yun. Oo. Ano? It's been a point ever since. Ever since nung naman. nabuhay pa kami. Hindi kasi yung time ninyo, masyado kayong lahat, judge yung tao. Pero ayaw nyo ang tao nag-judge. Diba? Pero, mambabash kayo. Okay, we feel bad about it. But definitely, nung time namin, hindi ganun. Kasi wala nga social media. Diba? Pero kami, when we say it's right, it's right. When we say it's wrong, it's wrong. May mga taong nagpapanggap, pero kilala silang nagpapanggap. Pero kung nagsasabi sila ng totoo, kagaya ni Bea Borel, kung yun, doon siya kilala, it serves her right. Kasi nagsasabi lang siya ng totoo eh. Dapat sa restaurant, kasi sinabihan niya na hindi masarap, dapat gumawa pa siya ng paraan para mapasarap niya yung pagkain. Ang social media po, mga sweethearts, lumilipas yan. Maaaring namarkahan ka, hindi daw masarap dito. Pero marami ring taong magta-try sa'yo to check if Bea Boren's right. That's how it is. Because we rely on social media. Kaya nga nakakangit-ngit ang mga ugali ng mga bata ngayon, it's because they rely on social media. Diba? Unlike kami na mga OG. Sa totoo, may magsabi si ganito na, hindi masyado kasarapan yan, chuchu-chuchu. Sige, tara, try natin. Parang sa Diwata. Si Diwata, ang daming nagpo-post, hindi masarap dyan, hindi masarap, di ba? Napayaman ng madlang people si Diwata, which we are happy about. Di ba? Yung tunay na masarap is in the longevity of the business. Diba? O maaaring si Diwata, bigla niyang nag-iba priority niya. Diba? Feeling ko sa kanya, bigla siyang nag-concentrate sa vlogs. Politics. Or politics. Diba? Kaya, kinlose niya yung mga restaurant niya. Ang itinira niya, yung mga food carts, which is good for business people. Diba? Ikaw naman, Uno, what can you say about Bea Boren's reaction? Meron kinainan si Bea. Ano yan? Fusion Alley? Food cart lang. Food cart, So, Fusion small Alley. business. Oo. Tapos, sinabi niya hindi masarap on vlog. Technically, sinabi niya it's not for me. Mm-hmm. Yun yung sinabi niya sa Hindi vlog. naman pala sinabi hindi masarap. It's not for me. It's Ang daming it's gumaganyan. for me. Ang nangyari nga kay Bea Boris is parang na-deem siya as bastos kasi mas bata siya. Pero kasi kung not for me, hindi yun negative. It's Yun nga, it's not negative talaga. Masyado lang mas masyado lang active at very nagiging atake sa vlogger yung mga reaksyon ng mga, I don't know if they are millennials o centennials o kagaya ko o mga boomers. I don't know, whatever. Pero sa totoo, kumbaga, kayo kasi yan kagad ang iniisip nyo na iniisip namin na bastos kayo and saan ba dapat manggaling yung respect sa bata? Hindi. Ang reaction lang namin dyan, kung paano mo ko tinrato, yan din ang pantrato ko sa'yo. Diba? Yun lang naman yun eh. Kasi ako, sa nanay ko nung time na yun, bawal sumagot sa amin. Prompal agad ako eh. Sa totoo lang. Pero minsan, sa sobrang nasaktan ako, aalis ako, isang sign pa rin ng kabasusan nyo. Diba? Sa totoo lang, basta naka-hurt ka ng tao, nang bastos ka, whether matanda o bata. Yun yun. O ikaw una, anong masasabi mo since alam mo na yung kwento? Haters ka na lang na. Wait. Kahit ano naman sabihin mo, may makikita silang mali. Oo, pero siya yung nag-trend. Hindi mas marami siyang haters na may mas gusto sa akin. Pero mas tayo siyang sisikat, diba? Hindi naman yun. Tinulungan niyo lang rin yung vlogger. Oo. Pero ako, I don't hate her. I just love her being truthful. Unang-una, she used the right words. Hindi niya sinabing, hindi masarap. Not directly like that. Kadiri. Hindi ko kayang lunukin. Walang ganon. Diba? Sinabi lang niya, no, it's a no for me. It's not for me. So, sinabi mo na masarap, pero mas gusto ko pa rin yung kay Tito Bong. It's just the same. Diba? Kasi may kinumperan ka na mas nasarapan ka. But diba? sabi mo lang na mas masarap yung kay Tito. Mas masarap. Hindi mo naman sinabi hindi masarap. Oo. Parang yung
Eto kasi si Lelay, pag chicken ang pinag-usapan, mas gusto niya yung nasa kalye. Pero syempre, pag mas masarap yung, di ba? Mas masarap yung KFC ata. Di ba parang ganon? Pero ikaw kasi gusto mo yung mga, anong tawag mo doon sa mga chicken? KFC. KFC yung tawag niya doon sa mga Kanto nasa fried chicken. kanto fried chicken. Basta leg part. Okay. Basta leg part, sobra yan. Uuwi yan sa bahay, may daladalang naka-plastic na leg part, tapos kakainin niya sa harapan ko. Even without rice. May ganon. May mga times tayo nagpo-compare tayo. But, si Bea, naka-vlog lang siya. It's because that's what she do. Kasi vlogger siya, di ba? Hindi mo siya ibabash, kumbaga. Oo, hindi naman kasi kabash-bash yung ginawa niya. Exactly. Yun lang ang gusto kong malaman natin. Kasi, Kasi kung ibabash mo pa, hindi mas actually, go, ibash niya lang. Oh. Payamanin niyo, bilis. 744K views. Mayaman na siya, payamanin niyo pa. Yun yun eh. Oo. Let other people succeed. Yes, kahit na nasamaan kayo ng ugali, di ba? Payamanin niyo pa. Magsama kaya ako ng ugali para maraming views. Ha? Hindi, pero yun mga sweethearts ha. Pero ako, okay mag-alala. Ako naman, very truthful. Tinatry ko. As next time, magbablog ako ng behind the scene ng iba't ibang gawa. O kasi ang normal natin, yung nakaharap sa camera eh. Pero yung behind the scene, nakapag-vlog na ako sa mga iba-iba kong tapings. Pero itong tape ko ngayon, mag-vlog ako ng behind the scene. Since next year pa ang labas nito, ng palabas na to. At magbe-behind the scene ako ng mga nagla-live. Yung mga nagla-live. Na normal, di ba? Kaya naman sa mga sweethearts ko, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagkain ito na may iti-take out pa kami. O, pakita natin kung gaano lang natin Dami. naubos. Sobra talaga siyang dami. Ayan, meron pa siya. At mainit pa. Ipapa-take out ni Uno na ko. Sa mga lagi kong binabanggit, sila Lali, sila Leoty, sila Basha, sila Ruby, sila Miss Mimi, si Van de Torres, lahat yan, kung mayroon ako nakalimutan, huwag niyo ako i-bash ha. Si Cathy, natutuwa ako sa inyo kasi whether sikat ang kasama ko o may kakulab ako, lagi kayong nandyan. I appreciate it so much. Hindi pa ako kumikita kagaya ng iba na napakalalaki ng kita nila. Ako, paswerte na ako sa 100, 200. Pero I appreciate people. Kumbaga, sa kinita akong yun, mag-provide pa ako ng editor, gumastos pa ako sa ganun talaga eh. But definitely, ang gusto kong i-showcase sa inyo, yung buhay namin. And total, mahilig din naman ako sa video-video. E di, i-YouTube na natin yan. Yan naman din ang payo sa akin ni MC na sana lagi kong kasama mga anak ko. Kaya, most of the time, sila ang kasama ko. At yun ang mga hindi paborito ng ibang hindi talaga solid na nanonood sa akin. Kaya na-appreciate ko yung mga solid followers, solid subscribers na kahit anong video pa ang i-post ko, panonoorin without skipping the ads. I appreciate it. Kasi kahit pa paano, sa isang buwan nakakabuo ko ng $100 para sa mweldo. So, magbabay ka na sa ating mga sweethearts. Bye! Oo, kasi sila nagdadagdag ng natin, Income. ng mga income natin. Maraming salamat po. Lelay, ikaw din, magpasalamat ka. Thank you. Yun lang. Sorry, pasalamat ako. Thank you. Para sagot, no? Oh, thank you so much. I love you guys. And please, comment. I appreciate talaga kung sino yung nagko-comment dahil alam ko, lagi ko nakikita na nandiyan sila. Hindi ko po maisa-isa kapag ka nag-like lang kayo. But yung mga nagko-comment, definitely, sobrang saludo ko sa inyo at pinagtsatsagaan nyo lahat ng mga videos ko. When with that, hit the notification bell para alam nyo kung kailan ako may next vlog. Love you guys! Love you, sweethearts! Hamwa!